Hello, ha? Panahon ngayon, March na. Mm. Sunod na, Pasko na ulit. Okay, magandang hapon po. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Ate Nene. Ano po? Ayan po, nakikita niyo siya. Siya muna si Mang Kepeng. Nagayamat ganito yun. Opo. Ang layunin, bago tayo na po pupunta sa mga bahay-bahay, ginagaya po natin yung unang kasaysayan ng Biblia. Ika nga, kung meron ka mang kokopyahin, mas magandang kopyahin mo, yun nasa Biblia. Kasi po, sigurado, hindi ka magkakamali. Pero yung gagawa ka sarili mo ng parang drama-drama mo, baka magkamali ka. Po, kaya mas maganda, mangopya na lang tayo. Pero tiyakin natin, yung kinokopya natin, ay talagang nakatala. Po, simula tayo sa panalangin. Salamat, Panginoon Diyos. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang magpatuto sa bawat isa sa amin. Buksan ang puso at isip ng amin mga sarili upang lubos namin pakinabangan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sinasabi ni Apostol Pablo, tignan po natin ang gamit ko pong Biblia, ayan. Ito, kung nakikita niyo po itong lamparang ito, yan ay simbolo ng Daguijon International. Sa kanila po galing ito, at pinamimigay na walang bayad. At bawal ibenta. Kasi may nakalagay dito ay huwag ipagbili ang aklat na ito. Talagang may pitong bilin, Tignan natin. Sabi ko nga po sa inyo, kung kokopya rin lang tayo, mas maganda yung kokopyahin natin, yung may kabuluhan. Sabihin, yung nakatala talaga. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So maliwanag ang sabi ni Pablo, tularan niyo ako. So wala po tayong ibang tutularan kay Pablo, kundi yung pagtulad niya kay Kristo. Ano yung pagtulad niya? Kung paano po naglingkod si Jesus sa loob ng 3 taon sa lupa, nag-aral, nagmisyon, nagligtas, nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo, patay, nabubuhay. Yan ay karanasan din ni Pablo. Yung patay na bata nung nahulog. Kasi magdamag po ng Bible study si Pablo, nahulog yung bata. At namatay. Pero after ng Bible study, muli siyang nabuhay kasi po pinagdasal ni Pablo, Ngayon ang sabi niya, tularan niyo ako. Pero kung malaman niyo po yung history ni Apostol Pablo, bago siya naging apostol, ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Saulo. Ito pong Saulong ito, sa kanyang panahon, isa po siyang reliyosong tao. Reliyosong tao. Ngayon, ang meron po siyang reliyon. Tingnan natin ang reliyon niya para makilala po natin si Apostol Pablo. Tingnan natin yung kanyang pagkatao. Ito, sabi niya rito, sa Pilipos chapter 3 verse 5, tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ang mga Hudyo po noon, talagang tinutuli sila ng 3 araw. Si Jesus po, natuli po si Jesus ng 8 araw. Kasi po Hudyo siya. Kaya sabi ni Pablo, tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. Yun.
Meron siyang reliyon. Isang Pharisees po siya, no? Ang kanyang reliyon. Ngayon, ano sabi niya rito? Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y pariseo. Talagang nagpit ang kanyang pagsunod sa kautusan sa kanyang panahon. Oh, 6. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Pag nakabasa po kayo ng term na iglesia sa Biblia, ito po yung mga mananampalataya. Hindi po yung building o simbahan. Ano? Para magkaroon kayo ng idea. Ang tawag sa mga mananampalataya po is iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may pipintas sa akin. Yan. Kita nyo po kung gaano siya karubdob sa kanyang reliyon. Walang may pipintas sa kanya sa pagsunod ng kautusan bilang pariseo. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, 8. Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Sa panahon po ni Pablo, meron po siyang sulat mula sa mga punong saserdote upang musigin, hanapin ang mga mananampalataya. Yun po yung iglesia, mananampalataya. Yun ang trabaho ni Pablo. Kaya, kumbaga sa papel niya, talagang siya, malakas sa gobyerno sa panahon niya. Hindi siya pangkaraniwan. Pero nung makilala niya po si Jesus sa Damascus, yung journey to Damascus, naging bago ang takbo ng kanyang buhay. Kung dati po manguhusig siya ng Panginoong Yesus, at ang mga mananampalataya kay Jesus, inahanap niya saan man siya makarating. Uliin, ibibilang ko, papatayin. Ganon siya noon bilang Saulo sa wikang Hebreo. Ngayon, nung i-appoint siya ni Jesus, magkatagpo silang dalawa sa Damascus. Yung journey to Damascus, sa Middle East po yun, Damascus. Yung bansang Damascus sa Middle East. Doon po kinausap ni Jesus si Pablo. At doon niya po in-appoint si Pablo bilang kanyang lingkod o mangangaral o apostol ng katotohanan. Kaya nagbago po ang kanyang pangangaral. Kaya niya po nasabi ito, tularan niyo ako. Sa sabi niya? Gaya ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. Hindi po yung kanyang pagiging masama. Hindi po yun ang tutularan natin. Tutularan natin, nung makilala niya si Jesus, sumunod po siya kay Jesus at tinularan niya si Jesus kung paano maglingkod ang Panginoong Jesus. Ganon din po maglingkod si Pablo hanggang dumating na nilitis po siya dahil sa pangangaral niya kay Kristo, nilitis siya ng kamatayan noong 46 AD. 46 AD. Doon po siya nasintensya na kamatayan si Pablo. Kaya nung makilala niya si Jesus, anong sabi niya? Yung mga bagay na pwede kong paginabangan. Kasi nga po, siya, malakas, meron yung power sa kanyang panahon. Meron siyang power. Pero nung makilala niya si Jesus sa Damascus, lahat ng pakinabang, sabi niya, itinuring kong kalugihan o tinuring ko ng basura yan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay lalo kong makilala si Jesus. Ganon din po tayo sa reality. Dati po, nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo? Wala tayong pinagkaiba kay Pablo. Kanya lang hindi tayo pumapatay ng tao. Si Pablo talagang pumapatay siya. O tignan nga natin, meron nakatala sa Biblia na si Pablo ay pumatay. Pumatay.
tingnan natin yung kasaysayan ng kanyang pagpatay. Nang ang pangalan niya pa Saulo, hindi pa siya apostol dito. Ano po, hindi pa siya apostol. Dito sa Gawa 7:54, nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngit-ngit dahil sa matinding galit kay Esteban. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu tumingin sa langit at nakita maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus nasa kanan ay nasa kanyang kanan. 56. Bukas ang kalangitan, sabi niya, nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. 57. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang dumalong sa kanya, kay Esteban po. 58. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang magkasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. Ito po si Pablo. Nung hindi pa po si Apostol Pablo, siya po ay si Saulo, ang pangalan niya. So ito po yung nakatala sa Biblia, ang pagpatay po kay San Esteban. Na ito namang Esteban, sineselebrate ang kaarawan tuwing December 26. Ano po? Binata, sabi niya, at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. Ang alin, yung mga damit, inubad yung damit ni Esteban. Para matiyak nila na walang cover yung katawan, kasi pag binato ka, para makita nila kung saan tumatama yung bato hanggang sa mamatay ka. Ano po? 29. At pinagbato nila si Esteban at nanalangin naman ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang papanagutin sa kasalanan ito. So kasalanan po ang pumatay. Kasi nakalagay po sa 10 utos sa Exodus chapter 20, ang nakalagay doon, huwag kang papatay. Kaya itong mga taong ito na bumato kay Esteban, sila po ay nagkasala sa pagpatay sa kanya. At kasama po si Pablo. Kasi nga po si Pablo ang nangunguna noon sa panahon niya upang yung mga lingkod ng Diyos ay kanyang hanapin at kanyang papatayin. Ano po? Yan. Pero ang ginawa ni San Esteban, napakaganda ng kanyang puso. Alam nyo kung anong damdamin ni Esteban bago siya malagutan ng hininga? Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo na po silang papanagutin sa kasalanan ito. Pinapatay na po siya, binabato na. Ang iniintindi pa ni Esteban, yung bumabato sa kanya. Yung bumabato sa kanya. Anong sinabi niya kay Jesus? Huwag mo po silang papanagutin sa kasalanang ginawang ito sa akin, yung pagpatay. Then, namatay po si San Esteban. Yan. Yan po yung nakatalang biktima ni Pablo. Pero nag-iba po, nung makausap niya mismo si Jesus, ay nagbago na ang kanyang pananaw. Kaya nangangaral na siya, ang ipinangangaral niya, yung Jesus na inuusig niya dati. Kaya dumating ang panahon, siya naman ngayon ang nililitis ng gobyerno ng Roman government. Kaya Roman government po kasi bawat bansa noon, sakop po ng mga Roman. Yung bansang Roma, sakop sila. Kaya ang gobyerno ng Roma, sila po yung naglilitis kahit ano ka pa, basta nasa sakop kanila. Para sa kasaysayan ng Pilipinas. Nung nasakop tayo ng Japan, gumawa ka ng krimen, sino nga atol sa iyo? Ito yung apon. Parang ganon. Yung karamihan po kasi ng lugar noon, sakop ng Roma, na-conquer nila. Kaya yung mga tao doon, nasa ilalim sila ng gobyerno ng Roman government. At isa po si Pablo, ang
inatulan doon. Nung makarating po siya ng Roma, ano po, eto tignan natin. Kaya nililitis po siya. Ang paglitis sa kanya, dahil sa kanyang pangangaral lamang sa ating Panginoong Yesukristo. Napakaigpit po pala noon, ano? Mangaral ka lang sa pangalan ni Jesus, ang buhay mo may ilalagay na talaga sa ah anong tawag? Piligro. Ano? Piligro. Tignan natin ano yung sinabi rito. Verse 30 ng Gawa 28:30, umigit kumulang 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan. At tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. 31, hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Yesukristo. Ayan. Nakita nyo na po, no? Nanirahan siya sa bahay na kanyang inuupahan. Kung tawagin yan, house arrest. Nasa ilalim po siya ng house arrest at meron po siyang gwardiya na isa. Ganun po noon. At pagkatapos, yung paa mo, meron pa bato. Ay, hindi ka pwede tumakas sa bantay mo eh. Pwede, buhatin mo yung bakal. Bakal yun eh, sa nilalagay sa mga preso. Noong unang panahon, meron din po dito sa Pilipinas niyan. Pinakikita nila sa mga pelikula. Yung mga preso, doon sa bundok, nagtitibag ng bundok. Nagtitibag. Meron silang bato sa paha, ay bakal, bilog. Ginawa pang pelikula yan eh. Nila Dolphy. At saka si Jimmy Santos. Na yung hawak yung bato, lumilipad. Ay yung bakal. Kasi comedy din si kay Dolphy. Ganon po, ano? Kaya si Pablo po, siya naman ngayon ang nilitis ng gobyerno ng Roma na dati meron siyang authorized para pumatay, pero bandang uli, siya na rin po ang pinatay nila. Dahil sa pangangaral sa ating Panginoong Yesukristo. Kasi po napakaigpit talaga na ipangaral mo si Jesus noong panahon na yon. Dahil ayaw ng mga tao noon, yung mga nasa gobyerno noon, pamahalaan, ayaw nilang nababanggit man lang si Jesus sa kanilang panahon. Kasi po, ang ayaw nila, yung pangangaral ni Jesus, lagi niya sinasabi, ang Diyos ang aking Ama. Ang sabi ng mga tao, maniwala kami sa iyo. Ikaw, anak ka ng Diyos. Ibig sabihin po, pag tinawag mo po Diyos, Ama na Diyos, lalabas magkaparehas po kayo. Yun ang unawa ng mga Hudyo. Kaya galit na galit sila kay Jesus. Ano po? Kaya galit na galit. Pero pasinin niyo po, nang magturo siyang manalangin, tingnan niyo lang anong turuan yung manalangin yung mga apostoles niya. Sila Pedro. Para meron tayong maging dito, no? Sa Mateo 6. Tingnan niyo po sinabi ni Jesus sa 12 apostol, yung grupo ni San Pedro. Sa Mateo 6:9, sabi po ni Jesus, sabi niya, sa 8, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. 9, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Pansinin niyo po yung salitang Ama namin. Ang Diyos tinatawag pong Ama. Kapag isa ka ng mananampalataya, kaya tawag mo sa Kanya, Ama. Yan ang tinuro ni Jesus sa mga apostoles niya. Kaya ang tawag ni Jesus sa Kanyang Ama na nasa langit, Ama. Yun ang ayaw ng tao. At sabi ng tao, ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos, samantalang ikaw ay tao lamang. Kasi po nakita nila na ipinanganak ni Maria at lumaki sa piling ni Maria at Jose, kaya hindi sila makapaniwala. Kaya galit po sila. Yun ang galit ng mga Hudyo sa kanya. Na kapag sinasabi niyang, ang Diyos ang aking Ama. Pero maliwanag ang pagtuturo niya po, no? Ama namin.
Sinabi ba ni Jesus, huwag niyong gamitin ang Ama? Hindi. Ay, siya nga nagturo eh. Ama namin, nasa langit ka. O. Eh di lumalabas yung tinuruan niya pala. Ang tawag nila sa Diyos sa langit, Ama namin. O, kanya, galit sila. Kaya yung mga nangaral, kagaya ni Pablo, nasintensyahan po siya ng kamatayan dahil po sa pangangaral niya kay Jesus. Kaya sabi ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. Tayong mga tao po sa ngayon, tularan natin. Ang alin na tutularan natin, yung mga mananampalataya kay Kristo. Kasi sila po yung meron katibayan eh. Yung iba naman, tinutularan nila yung mga walang niya. Oh. Mga walang niya, tinutularan, hindi. Walang niya yun, wag yun. Tularan natin yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Gaya na sinabi ni Pablo, before na siya ay tumulad kay Jesus, siya po ay isang mamamatay tao sa pangalan Saulo. Yung Saulo po sa wikang Hebreo yun. Saulo ang tawag sa kanya. Pero dumating pong maakay siya ni Jesus, ay ang tawag sa kanya, Pablo na. Po, Pablo na. Hindi na po Saulo. Yung Saulo po, yun yung pagkataon niyang masama. Sige po, hanggang dito na lamang, sana meron po kayong natutunan doon sa aral about Pablo, na si Apostol Pablo, before siya po si Saulo. Kaya sabi niya, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad po kay Kristo. Sana tularan po natin siya, yung pagtulad niya kay Kristo. Ano po yung pagtulad niya kay Kristo? Si Kristo po namatay hanggang kamatayan ang pagsunod niya sa Diyos. Ngayon, mahal na araw na, ginugunita na naman po nila yung mahal na araw. Ang huli, tignan po natin dito sa Pilipos chapter 2 sa 6. Sabi ni Pablo, yan, si Pablo na nagsasalita dito. Kahit si Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapatay ng Diyos, 7. Sa halip po sa kanyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanak siyang tulad sa isang karaniwang tao. 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. 9. Kaya't naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. 10. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. 11. Ipapahayag ng lahat na si Jesucristo, ang Panginoon, siya'y kakarangal ng Diyos Ama. O nakita niyo po, siya nagpakababa, sumunod, hanggang saan daw po? Hanggang kamatayan. E tayo, hindi naman po tayo pinapatay eh. E di mas lalo tayo sumunod sa Panginoon Diyos, na yung pagsunod ni Jesus ang tularan natin hanggang kamatayan. Ano po? Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka, din hanggang dumating yung kamatayan mo, kaibigan. Kung mamatay ka ng ganito, ganun talaga. Lahat naman ng tao mamamatay. Unless dumating si Jesus, yung abutan niya, hindi na po makakaranas ng kamatayan na binuburol. Hindi na. Kung dumating na siya, yung rapture kung tawagin po yun. Sige po, hanggang dito na lamang po. Sana meron kayong natutunan sa ating Bible sharing. Ako po yung kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Ate Nene sa loob ng kanyang tahanan. Nawa, datnan kayo ng video nito nasa maayos na kalagayan. God bless us all po, like and share. At kayong mga gustong mag-share, share nyo po sa iba. Malay ninyo. Pag na-share nyo sa kanila, matutuwa naman sila. Hindi po ba? At mag-subscribe po kayo. Be my subscriber. Huwag nyo po kalimutan yan. Okay, hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.